So ito po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, province of China, no, ni Digong ang Davao. So ngayon mga kababayan, ito po yung totoo na ang DDS po talaga ang fake news. Bakit? Kasi laging sinasabi ng mga DDS supporter ng dating presidenteng Digong na fake news daw po ang mga vlogger ni BBM. So ngayon, gusto ko pong ipakita at i-explain at ipaliwanag kung ano po ba ang totoo at anong ibig sabihin ng fake news. So ngayon mga kababayan, meron akong pinakita, eto sa screen natin, nakita nyo? May post po si Jason Sa. Kilala nyo po si Jason Sa, siya po yung banlag na bungi. Oo. Isang DDS vlogger na fake news. So ngayon, ito po nagpapatunay na DDS fake news po talaga sila. Bakit? Ito ang post ni Jason Sa. Sabi niya, nagsugod na ang gaba. So nagumpisa na daw ang karma. Nagsimula nang magbaba ng kaparusahan ang ama sa mga taong umaabuso sa kapangyarihan at nagmalabis sa mga inosenteng religious missionary ng KOGC. Isinugod sa pagamutan ang isa sa namuno sa pagkubkob sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Those who live in the tower of power shall one day fall to the ground. Sabi niya. So bakit nga ba? Ang pinapatamaan po dyan ni Jason Sa ay si Director ng CIDJ at General Torre. No? Director General Torre ng CIDJ ay sinabi ni Jason Sa na hospital daw po ito. So ngayon, sabi naman ni John Avines, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang o baka KOGC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak? Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay mapakumbaba at rumispeto sa kapwa. Di ba General Nicolas Torre? Picture credit to the owner. Ang nag-post po dito ay si Jason Sa. Nag-react lang itong si John Avenes. So ngayon mga kababayan, bakit ko po sinabi na fake news niyan? Kasi si General Torre po mismo nag-comment at nag-post din po ng kaniyang pahayag. Ito po ang comment ni General Torre. Sabi dito, Nicolas Torre III. Nagpa-ospital? Pumogi? Teka, kamukha ko ba yung na hospital na may clip chain? Malago pa ang buhok, pugi at makisig. Aba, sabihin nyo naman kung saang hospital ito. Susugod ako at magpapakumpain agad. Kidding aside, gawa-gawa ito ng mga alipuris ni Kingdom of Satanist Alliance or COSA sa dami ng oras na sa isang taong ito. Oo, sabi ni General Torre kasi pinakita po kasi dito, ayan po mga kababayan, na hospital daw siya. Oo. So ngayon, dito sa picture, bakit ang pisngi matambok, ang katawan ay malusog? Actually, ang picture pong ito mga kababayan na nilabas ni John Avenes at ni Jason Sa na supporter ng DDS ay negro po yan. Inedit lang po nila ang mukha ni General Torre, sinapaw nila sa mukha ng negro. Negro po yan. Isang movie po yan sa Netflix na merong isang negro na nasa hospital na pwede nilang lagyan ng mukha ni General Torre at sabihin nilang si General Torre daw iyan. Which is, wala pong pinagkaiba sa ginawa nila noon sa AI, no? Ngayon po kasi, meron tayong tinatawag na Artificial Intelligence or AI, na kung saan ginagamit na po yan ngayon sa super high-tech ng teknolohiya, cellphone, laptop, or whatsoever sa modern world. Na kung saan, yan po, ang pag-edit nila, kinuha nila ang mukha ni General Torre at sinapaw nila sa mukha ng negro sa movie sa Netflix. Na kung saan ganyan din ang ginawa nila noon. Kung nakikita nyo po, meron po silang pinapakalat dati na si BBM ay naggaganyan. No? Na kung saan edited din. Ang tainga ni BBM, hindi ganyan.
No? Ngunit doon sa video, ang tainga ni BBM is straight at nakakwelyo na ever since si BBM hindi po nagsusuot ng polo na kulay green na nakakwelyo. Kasi kadalasan sa mga sinusuot ni BBM, barong, kulay puti. Never nagsuot ang Bongbong Marcos ng polo na kulay green. Kasi ang nakikita lang naman po natin na nagsusuot ng polo na kulay green ay si Harry Roque. May possibility na ang katawan kay Harry Roque, ang ulo kay BBM na nilagay nila para ma-edit at sabihin lang si BBM ay nag-cocaine. So ipakita ko po sa inyo yung video ha, wait lang. Oo. Kung isuma total natin, hanapin ko po ha yung video noon na sinasabi nila na si BBM daw, no? Actually, magtaka din po kayo doon, ang mukha ni BBM ay napakataba. Oo. So, ayan ha. Ito yung video na yon, wait lang. Ini-edit nila yon, naka-green na damit. Nagko-cocaine daw si BBM. Ulit lang ha. Ito po yun, no? Ayan. Kung nakita nyo po, kahit nga mukha ni Baste, pwede mong ilagay dyan, eh. Kahit mukha ni Baste, pwede nyong ilagay dyan. Mukha ni Sara, mukha ni Digong, pwede nyong ilagay. No? Kaya klarong-klaro po na edited po. No? At AI po ang ginamit nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito. Ayan, pakinggan nyo ha. Paglabas ngayong araw ng isang video kung saan makikitang nagdudroga umano ang Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong reaksyon ng mga miyembro ng gabinete sa lumabas na video? Nako, Cheryl, tinawag ng Department of Interior at local government na peke at malisyoso ang video na lumabas kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nagdodroga. Sabi pa nga, malinaw na paninira ito sa administrasyon. Pero si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tumanggi na patulan pa ang usaping ito nang makausap natin siya kanina dito sa Batasang Pambansa. Ayan na. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan sa may rally sa Los Angeles, California. Oh, ayan si Harry Roque. Ang Ayan. video ng umano'y pagdodroga ng Pangulo. Hindi na namin ipakikita ang buong video, pero maririnig ang sigawan ng mga tao. Habang piniplay ang video, pinagre-resign at tinawag na bangag ng mga dumalo si PBBM. Ang Maysug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Katunayan, una nang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Marcos sa isang Maysug rally noong Enero. Present sa Maysug rally sa Los Angeles, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni BBM. Welta naman siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Nakita mo naman. Paninira. Ayaw namang So, klarong-klaro po mga kababayan, gawain na po talaga ng mga DDS yan na sila po yung mga fake news fiddler. Diba? Mga nagpapakalat ng fake news. Katulad dito sa ginagawa nila ni Director General Nicolas Torre. The third. Na hospital daw. Hindi na po bago sa atin yan mga kababayan. Kaya nga sabi nila, fake news daw ang mga BBM vloggers. So paano naging fake news? Ayan, anong tawag ninyo dito? Anong tawag ninyo dito kay John Avenes at kay G. Sonsa? Mga relihiyoso. Sumusunod lang sa versikulo 1, versikulo 2, kapitulo 3, kapitulo 4. Hindi sila fake news. So anong tawag sa kanila? Fiddler. My God. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kawawa ang Pilipinas kapag binoto nyo pa ang mga baliw na politisyan. So yun lang mga kababayan. Hindi ko na po masyadong habaan kasi actually napanood nyo na po ito. Pero ito po yung klaro. Ang totoong fake news, yung kabilang kampo, hindi po kami. So, ano kayang reaksyon ng mga DDS vlogger nito? Na samantalang si Nicolas Torre or si Director General Torre, hindi na hospital.
Di ba? So yun lang, mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. And see you next vlog. God first. Thank you.